Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Papuri Sa iyo, Panginoon. May isang Pariseyo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabay, sabi niya, nalalaman po naming kayo'y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo, malibang sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Word of God Daily Gospel at purihin ng Panginoong Diyos. Ngayon po ay April 13, 2026 at ang Monday Gospel po ang ating pagninilayan bilang pagkaing spiritual. Ako po si Sister Angelica, isa po akong Katoliko from Bulacan. So ito po ang ating mabuting balita, no? Ay nagmula kay San Juan. Ito po ay tungkol kay Jesus at kay Nicodemo. Okay, Nicodemus sa English, no? So, nagkausap po itong dalawa, no? Ang Panginoong Jesus at si Nicodemo. At ang sabi nga ng Panginoong Jesus, yung sa kausap niya, na sinasabi ko sa inyo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. So, ito namang si Nicodemo, talaga namang literal niyang naintindihan, no? Ano ba yung tawag doon? Yung binibigyan ng kahulugan yung sinabi ng Panginoon. Sabi niya, ano ba? Kailangan bang maging baby uli kami o tayo, no? Para isilang muli ng ating ina, no? Ano ba yun? Yung babalik ulit tayo sa tiyan ng nanay natin para isilang tayo uli. Yun ba yung ibig sabihin ng Panginoon Jesus? So, napaka-literal ng pagkakaunawa ni Nicodemo. Pero sabi nga ng Panginoong Jesus, hindi ganon. Okay. Tayo mga Katoliko, no? Talagang baby pa lang tayo, alam na natin na tayo binibinyagan sa simbahang Katoliko ng tubig. No, binibigyan tayo sa tubig. Yung mga time na yun, mga baby pa tayo, wala pa tayong mga sapat na kaisipan kung ano ba ginagawa sa atin ng ating mga magulang. At tayo pinagbibinyagan. Kaya kumukha tayong mga ninong at ninang. At di ba, sinasabi nga nung pare kapag binubuhusan na niya ng tubig, yung ulo ng sanggol na sa mga ninong at ninang na itinatakwil ba si Satanas, itinatakwil ba mga gawa ni Satanas. Amen. Yung po ay binyag sa tubig. Pero, ang binabanggit dito ng Panginoong Jesus, yung maging born in spirit tayo. Kasi, ilang taon na ba tayo ngayon? Ilang taon ba tayo nakakilala sa kasalanan? Yung nalaman natin yung tama at mali. Ilang taon na ba tayo ngayon? Pa-senior citizen na ba tayo? Kamusta na ba? Tayo ba sinasabi yung
tumanda ka ba ng may pinagkatandaan? Amen? So, born in spirit, ibig sabihin nun, meron tayong pagsilang na pisikal. Yun nga, yun tayo ay kinonseive ng ating mga nanay sa kanilang tiyan at tayo sinilang. No? Born in physical. Pero lahat tayo ay inuutusan ng Panginoong Diyos na isilang sa Espiritu. Amen? Kasi kailangan tayo ang pagsilang na ibig sabihin dito yung magbago tayo, magbalik loob tayo sa Diyos. Kung dati tayo yung mga mabisyo, magagalitin, mainggitin, lahat ng mga kasalanan ginagawa natin, yun ay mga ginagawa ng mga taong isinilang pisikal na hindi pa tumatanggap sa Diyos. Pero kahit anong edad natin, kahit sabihin mo pa senior citizen ka, pero muli tayong ipinanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, nabago na yung ating kalooban, nabago na yung ating pananaw, yung ating ugali, naging mabuti na siya. Sumuko na tayo sa Panginoon. Yun ang tinutukoy ng Panginoon. Hindi yung kung kailan pa senior citizen na tayo, kung kailan tumanda na tayo, para pa rin tayong mga bata. Ano yung bata? Di ba yung mga bata, yung mga baby, kailangan mo pa yung gatas, hindi pa yan makakain ng matigas, kasi nga, baby pa sila, kailangan pa silang turuan, gabayan. Pero tayo, inatasan tayo ng Panginoon na ipanganak sa banal na Espiritu. Na ang tinutukoy ng Panginoon dito, hindi yung physical na ipanganak tayo uli. Yung makita sa atin, yung bagong tayo, oo, yun pa rin tayo, yun pa rin yung pangalan natin, yun pa rin yung identity natin, yun pa rin ang itsura natin. Pero within, yung sa puso, doon tayo pinagbabago ng Panginoon. Kasi may mga isip na tayo pwede na natin gamitin yung ating free will na pumili ng mabuti at masama. Yung bang tipong nakikita na sa atin yung pagiging mababa ang kalooban, matulungin, maunawain, mapagpatawad. Yun ang mga senyales na tayo ay isinilang na sa Espiritu. Sapagkat yan naman ang iniwan ng Panginoong Jesus Yun ang idinalangin niya sa Ama bago siya pumunta sa langit na mag-iwan sa atin ng patnubay. At yan ay ang banal na Espiritu. Nararamdaman ba natin yun sa ating buhay? Na sa mga pagkakataon na gusto nating matukso, mas nangingibabaw ang banal na Espiritu. Kasi dalawa na naman ang Espiritong pwede sumalip sa atin Ang banal na Espiritu, ang Holy Spirit, o yung bad spirit. Amen? At talagang madalas, yung bad spirit ang nasa atin, nasa kalooban natin, yung paggawa ng masama. Pag tayo ay galit na galit, di ba? Nag-iiba yung itsura natin, bad spirit yun. Kapag may mga lumalabas na mga pagmumura, na hindi magaganda sa ating mga bibig, bad spirit yun. Sabi ba ng Panginoong Jesus, na ang dapat na ating katawan ay maging templo ng banal na Espiritu. Amen? Kaya kinakailangan maging watchful tayo sa ating buhay. Ako ba'y nabubuhay ayon sa mga bagay na hindi ko nakikita? Sapagkat ang Diyos ay Espiritu at di natin nakikita ang Diyos. At tayo'y may Espiritu din. Huwag kang papayag na wala kang Espiritu. Nilikha tayo ng Diyos na may katawang lupa, may kaluluwa, may Espiritu. Kaya kinakailangan ang banal na Espiritu ay inaanyayahan natin sa ating kalooban upang mapaglabanan natin ang ating mga kahinaan. Kasi nasa spiritual battle tayo between good and evil. Amen? Kumbaga, mahina yung ating katawang lupa, yung ating flesh, laban sa Holy Spirit. Pero kung tayo lamang ay totally susuko sa Panginoon, yung banal na Espiritu na yan, hindi yan pinagkakait sa atin ng Diyos. Amen. Tayo ay nakakagawa ng mabuti, nakakasunod sa Diyos, hindi dahil sa kaya natin, kundi dahil tayo ay humihingi ng awa, ng tulong sa ating banal na Espiritu. Napakahalaga na sa buhay natin ngayon, lalo na sa panahon ngayon, na
Ang daming kaguluhan sa mundo, ang social media, namamayagpag, puro mga bad, karaniwan mga bad spirit yung mga maririnig natin, mapapanood natin. Kung wala tayong pagbuborn in spirit, anong mangyayari sa atin? Mamamatay yung ating espiritu. Nabubuhay nga tayo sa mundo ito, yung tinatawag na buhay physical, pero patay spiritual. At yun, marami sa atin ang patay spiritual. Yung bang kumakain lang tayo, nakakakilos, nakakatrabaho, physically. Pero spiritually, patay na pala tayo. Meron na tayong kabulagang spiritual, kabingihang spiritual, ketong spiritual, paralyzed na tayo spiritual, inaalipin na tayo ng kasalanan. Yung boss na ang ating kasalanan. Pero ang magandang balita, kamukha na sinabi ng Panginoong Hesus ang mabuting balita, na pwede tayong ipanganak muli sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Panginoong Hesus, hindi ba ipinaglihi siya ng ating mahal na Birhen sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya makikita mo ang pagmamahal sa atin ng Diyos, no? Hindi niya ipinagkakait sa atin ang banal na Espiritu. Ito yung walang bayad. Ang gagawin lang natin ay tanggapin natin ng buong puso. Amen. Ang katabang lupa natin, mamamatay ito. Sinilang tayo na walang luwang sa kasalanan. Dinaanan natin ang mga iba't ibang stage ng edad natin. Sa stage ba ng edad natin ngayon? Tayo ba ay nagbalik loob na sa Panginoon? Amen. Kailangan nating muling ipanganak sa banal na Espiritu. Pero nga tayong tinatawag niya, di ba, yung Life in Spirit Seminar, no? Ako saan tinatagamit natin ang banal na Espiritu. Kasi meron na tayong tamang pag-iisip. Dapat na natin tanggapin yan. At dapat na tayong mag-isip-isip na kailangan natin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Kesa tumanda tayo nang wala tayong pinagkatandaan. Yung habang tumatanda tayo, lalo tayong mayabang. Habang tumatanda tayo, lalo parami yung mga kagalit natin. Wala. Ano lang tayo, tumatanda lang tayo sa katawang lupa. Pero when it comes to Spirit, ang gusto ng Panginoon, makita sa atin yung mga gawang mabuti dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Amen. Kaya nawa, mapagnilayan natin yan. No? Magkaroon tayo ng reflection sa buhay natin ngayon. Tayo ba ngayon ay bago nang nilalang? O, di ba katatapos lang ng mahal na araw, no? Tayo ba'y isinilang na sa panibagong buhay? Namatay na sa kasalanan? Amen. Kung sa ganon, anytime na dumating ang Panginoong Hesus, o kaya anytime na kunin tayo ng Panginoon, harap tayo sa Diyos na makita niya ang ating puso na tinanggap na natin ang banal na Espiritu. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag po kami pahinto sa tukso. Hadyan mo po kami sa masama. Sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nawa mapagnilayan natin yan, no? Bilang pagkaing spiritual natin na tayo ba sa buhay natin ngayon ay muli na buhay o ipinanganak sa banal na Espiritu na makikita natin ang mga gawa ng Espiritu sa ating buhay. Amen. Sapagkat yan ang gusto ng Panginoon na tayo ay ipanganak sa banal na Espiritu. Pakishare na lang po itong gospel today. Bilang pagsunod sa ating Great Commission, ang pagpapalaganap ng mabuting balita. At ipagkakaloob ni Lord ang April 14, 2026, Tuesday Gospel. Muli po tayo magkasama-sama online para pagnilayan ang salita ng Diyos. To God be the glory.